Tanong ng maraming Pilipino, ngayong alam na natin na iligal ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. Pwede daw bang kasuhan o managot ang mga taong responsable dito? Sino-sino ang mga pwedeng kasuhan? Pwede bang ma-impeach si BBM ng dahil dito? At ano ang kanilang mga pananagutan at paano ang proseso na ito kung mangyari man ang impeachment na ito? Talakayin po natin yan ngayong umaga. Sa aspeto po ng pananagutan doon sa Criminal Act of Kidnapping, yung kaso na yan ay inaaresto pa lang si Rodrigo Duterte doon sa eroplano, ay sinabi na agad niya kung ano yung posibleng kaso ng mga aaresto sa kanya. Sinabi na niya that is serious illegal detention. In layman's term, yan po ay kidnapping. Malinaw na malinaw pa po ang isip ng ating Pangulo bilang isang dating prosecutor. Alam niya na agad kung ano ang potensyal na kasong kakaharapin ng mga aaresto sa kanya. Bukod po dito sa kidnapping, ano pa po ang mga pwedeng kaharapin na kaso nitong mga tao na ito na gumawa nito sa kanya. Pwede pa po silang kasuhan ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka po yung malversation or yung paggamit ng pondo ng pamahalaan. Bakit ko po sinabi pati yung kaso ng malversation other than the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Meron pong isang importanteng tanong akong hinihintay noon dito sa investigasyon sa Senado na sa tingin ko hindi nasagot ng maayos. Sa interview po ni Secretary Remulla, inamin niya na ang pondo na ginamit sa pag-hire ng pagkuha o pag-charter ng eroplano ay galing sa Office of the President. Ang tanong, anong item sa budget ng Office of the President kinuha ito? Imposible naman kasi mayroong specific line item doon na nakalagay na for rent ng eroplano o for kidnapping. So most likely ito ay ginamit sa isang general fund na pinagmulan kagaya po ng confidential fund. Dahil po ibinulgar na ni Secretary Remulla na ito ay galing sa Office of the President yung pondo na ito at most likely ito ay galing sa confidential fund. Hindi na siya confidential kasi nahayag na siya sa publiko yung pagkakagamit nito. Kung ang pera ng gobyerno ay ginamit mo sa paggawa ng krimen, kagaya ng kidnapping, may dagdag ka pang pananagutan dahil hindi na po public use yung ginamit mo doon sa public fund. Ang kidnapping po ay hindi po yan public use. Yan po ay isang krimen at dapat may managot sa kanila. Paano naman daw po sila kakasuhan? Ang presidente po hindi po pwedeng kasuhan sa kasalukuyan sapagkat siya po ay merong immunity. Subalit yung kanyang mga cabinet secretary at iba pang lumahok dito ay po pwede pong sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sila po ay salary grade 27 na pataas at ang jurisdiction po sa kanila ay nasa Ombudsman na. Ano mangyayari sa Pangulo? Pwede pong siya ay masampahan ng hiwalay na kaso ng impeachment. Sino po ang po pwede mag-file ng complaint? Any private citizen can file a complaint. Ngayon, para po siya ma-impeach, ibig sabihin po nung impeach ay i-transmit ng Kongreso yung reklamo na yan papunta sa Senado. Kailangan mo ng 1/3 vote ng Kongreso. At pag ito naman po ay naparating sa Senado, kailangan mo naman ng 2/3 vote ng mga senador para siya ma-convict. So, posible ba na ma-impeach siya sa kasalukuyan? Depende po yan sa bilang ng mga congressman na mayroon siya. Kung yung mga may nais na ma-impeach itong si BBM, ay kailangan magpalit muna kayo ng mga congressman ninyo na sa tingin ninyo ay loyal to the current administration. Without that, it is technically impossible. Pero ang kailangan mo lang naman is a 1/3 vote from the Congress. Ang classic example po nito ay nangyari kay ERAP noong year 2000. Nung itinransmit po ng House of Representatives through then Speaker Manny Villar yung impeachment complaint sa Senado. Natunugan na po ng mga kakampi noon ni ERAP na itatransmit nila yung resolution transmitting the complaint, endorsing the impeachment complaint to the Senate. Kaya nung araw na yon ay tatanggalin na sana si
Speaker Villar, Manny Villar, sa pagka-Speaker of the House para hindi ma-transmit yung complaint. But in a brilliant move, si Manny Villar did the unthinkable. Siya ang nag-open ng prayer in Congress, and before makapag-act yung makapaggawa ng manifestation ang mga kakampi ni Erap Estrada, dire-diretso mula sa kanyang pagdarasal ay diniklara niya ang transmittal ng impeachment complaint, which was signed only by 1/3. Mga 75, 74 lang yata sila noon na pumirma. I-transmit na agad ito sa Senado. At dito po yung classic objection ni Digdagin de Langalen na patuloy na nag-o-object habang nagsasalita si Speaker Villar. And rightfully so, after na i-transmit ito officially ng House sa Senado, ay bumaba si Manny Villar as Speaker of the House. So, ibig sabihin nito, kahit majority ng congressman ay nasa kanila, for as long as you have this 1/3 vote, pwede po na ma-transmit ang impeachment complaint sa Senado. But, reality will dictate. Ito ang katotohanan. Unless there is a drastic change in the Constitution or yung komposisyon ng House of Representatives at Senado, any talks of impeachment will be futile. At its current composition, imposible na po yan. At naka-recess naman po pareho ang Kongreso at ang Senado. Ano ibig sabihin nito? Ang eleksyon na ito, kung matuloy man po ito ang magdidikta ng kung saan papunta ang administrasyon na ito at ang ating bansa. Kung mayroon bang magaganap o mangyayari sa atin pagkatapos nitong halalan na ito. Subalit ako'y nagtitiwala sa ating mga kababayan na sa pamamagitan ng mga tamang impormasyon na ito, tayo makakagawa ng tamang desisyon. Ito nga po yung dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mga video na kagaya nito, upang ma-educate po yung ating mga kababayan. Makagawa tayo ng ating tamang mga konklusyon. Noong pong 1983 nang pinatay si Ninoy Aquino, ako po ay third year high school pa lamang noon. At ang unang tanong ko noon, nung nakita ko sa TV na pinatay, binaril si Ninoy Aquino sa tarmac, ang aking tanong, sino si Ninoy Aquino? Bakit hindi ko siya kilala? Wala akong nabasa tungkol sa kanya. Sa katotohanan, simula nung panahon ng martial law na yun, ako'y elementarya, lahat ng textbooks, lahat po ng articles tungkol sa mga naganap prior to martial law, during martial law, ay hindi po tinuturo sa aming mga kabataan. Kaya po kami ay nanatiling mangmang sa kung sino siya. At natutunan ko po kung sino si Ninoy Aquino sa pamamagitan po ng mga lumang magazine. Doon po sa bahay ng lolo ko, may mga nabasa akong lumang magazine ng reporter. At doon ko po inaral kung sino si Ninoy Aquino, kung ano yung first quarter storm, ano yung naganap, yung mga rally. At dito ko napatunayan talaga that history is written by the victors. Sa kasalukuyan po, mahirap pong gawin iyan ng mga namumuno na itago pa ang katotohanan with the advent of the internet at marami pong mga tao ngayon na naghahayag. At sumasali po tayo dito ngayon sa nagpapahayag ng katotohanan. Hindi po natin intensyon na manakit, hindi natin intensyon na basta-basta manira. Ang gusto natin is to inform the people sapagkat mahirap makialam ang walang alam.